Pagkagising ko kinaumagahan sa terminal ng Victoria Liner sa Iba Zambales, ay nagpasalamat ako sa dispatcher at mga gwardiya na nagpatuloy sa akin. At ito na nga ang panglibang araw ko sa kalsada. Mula sa bayan ng Zambales ay pumadyak ako ng 2 kilometro hanggang sa marating ko ang dagat. Plano ko sanang maligo ng mga oras yan, kaya lang naisip ko baka lalo maglagkit ang katawan ko kapag naligo ako ng tubig alat, lalo kapag pinagpawisan ako. Kaya ang ginawa ko, hinintay ko lang makadaong ang mga mangingisda na natanaw ko sa malayo. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may bayan ng Iba. And tama-tama, yun, may dumating na na mangingisda. Ayun. And tignan natin kung ano-anong mga klase o uri ng isda ang nahuli niya. Tara, punta natin. Kaya dali-dali ako naglakad sa grupo ng mga mangisda na bagong dating para malaman kung ano-ano ang kanilang mga huli. Ayan, may ano sila rito, may pusit. Yakat eh. Ang dami oh. Uy, ang laki oh. Yan, ano klaseng isda yan? Ang pangalang isda na yan? Liwit. Liwit? Palos dagat. Palos dagat. So marami ang huli niya, ni kuya, mga pusit, tsaka palos dagat. Ayun oh. Ayun. Oh, shout out kay kuya. Shout out kay Tutoy. Ba't ang daming pulit? Kuya, ba't ang daming pusit? Kunti pa yan kuya. Konti pa yan. Ayun sana. Meron. Sampa? Sampa lang yan? Ilan tayo nagsampa po? Ano? Ano? 2 piraso lang ng laman dagat ang huli ng mga mangisdang nakasalumuha ko. 1 pirasong dorado, mga ilan na palos at mga pusit. Kaya nung tanungin ko si Manong kung bakit napakaraming pusit, sabi niya ganito raw talaga sa probinsya nila. Seasonal ang paglabas ng mga pusit. Ibig sabihin, sa mga ganitong buwan, talagang panahon ng mga pusit. Sabi pa nga ng mga nakausap ko, sana masinagahan ko pa kasi yung mga unang dumating ng mga mangingisda, yung talaga ang maraming huli. Bakit nga ba naglalabas ng tinta ang mga pusit? Simple lang ang sagot dyan para proteksyonan ang kanyang sarili mula sa mga predator. Pagkatapos magmarites sa grupo ng mga mangingisda, ay bumulat na uli ako ng kalsada para ipagpatuloy ang aking pagpadyak. At habang pumapadyak ako, pinagmamasdan ko mabuti ang bundok ng Mount Tapulaw na minsan ko nang naakyat. Taong 2015 nang maakit ko ang bundok Tapulaw, ang pilang mataas na bundok sa probinsya ng Zambales. Ang bundok kung saan mo makikita ang sangdamakmak na pine trees, mga orchids at mga ligaw na usa. At pagkatapos ng 16 na kilometro ng padyakan mula sa bayan ng Iba, pumasok naman ako sa bayan ng Palawig. At tinawag ako ng isa sa mga nakasubscribe sa akin sa TikTok para bigyan ako ng mangga. Kahapon pa nga pala niya ako nihintay na dumaan kasi pinapanood niya pala ang mga vlog ko. At pinapasok niya nga ako ng tuluyan sa kanilang malawak na taniman ng mangga. Mano-mano niyang inakyat ang 1 puno ng mangga para ibigay sa bisita niyang Disney Princess Charot. O diba nakabudol na naman ang inyong Disney Princess Charis. At dahil nga sobrang nag-craving ang inyong Disney Princess mangga, hindi pa ako nagkakalayo. Ayan, nilalaman ko na patay gutom lang ang galawan. At pagkatapos kong lumamo ng mga mangga, ay bumulak na uli ako sa kalsada para pumadyak hanggang sa madaanan ko na ang napakalawak na solar panel. Ang solar panel ay kumukuha ng enerhiya mula sa init ng araw para magamit at gumana ang isang bagay. Isang halimbawa nito ay ang mga ilaw na nagmumula sa mga poste ng iba't ibang probinsya. At dito sa Palawig nakatayo ang pinakamalaking solar panel sa buong Asia.
Maya-maya pa, narating ko na ang sentrong bayan ng Masinloc. Good afternoon guys, nandito ako ngayon sa may Masinloc, Zambales, and I'm going to Cotomine. Ang Cotomine, isang malinis na paliguan dito sa Masinloc. Plano ko nga talaga sanang pumunta ng Cotomine, kaso nga lang hinarang ako ng mga barangay dahil nga wala akong permit. Pinapakuha pa nila ako sa mismong munisipyo ng Botolan. Kaya bumalik na lang ako ng highway na dismayado dahil malayo-layo na rin naman kasi ang napadya ko. Kaya ang inyong DC Princess, bumalik nga ng highway na nga. Ayun, saka sa mga pala, hindi pala pwede. Gawa na kailangan kumuha ng permit sa may capital ng Masinloc. Ayun, hindi tayo makapag-Cotomine. Sorry, that's life. Ay nako, malas. Ganun talaga, malas. Sabi nga sa kanta ng parokya ni Edgar, minsan hindi natin maintindihan na ang buhay natin parang napagtitripan, na napakalabo ng mundo, binabasuran ng iba ang pinapangarap ko. At sa kakapadya ko, hindi ko na malayan na palabas na pala ako ng bayan ng Masinloc at papasok naman sa bayan ng Candelaria. At dito sa bayan ng Candelaria, makikita nyo ang isang sikat noon na isla, ang isla ng Putipot. Teka, malamang marami sa inyo nagtataka bakit nawala sa sirkulasyon ng mga itinerary ng mga lakwatsero ang isla ng Putipot. Ganito kasi yun. Naibenta na kasi ang isla ng Putipot at iba na ang nagmamayari ngayon, kaya ito nawala sa sirkulasyon. Kung noon maraming abanges ng mga island hoppers ang gustong-gustong makapunta ng Putipot, ngayon talagang hindi na pwede. Kasi nga iba na ang nagmamanage ng isla. At totoo, pwedeng-pwede kayo bumili ng isla basta may pera kayo, Pilipino kayo, at malinis ang titulo. At yung mga dayuhan naman ang bibili ng isla ng Pilipinas, oo, pwede rin. Basta 5 taon na silang ninirahan dito sa Pilipinas at asawa nila ay isang Pilipino. Hanggang sa marating ko na nga ang sentrong bayan ng Santa Cruz, ang huling bayan ng Zambales. At dito nagtatapos ang aking pang-5 araw na pag-ikot mula Pasig paikot ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood and God bless. At bago ako tuluyang lumabas sa probinsya ng Zambales, gusto kong magpasalamat sa mga taong na-encounter ko along the way. Maraming salamat sa inyo guys, sa mga nagpa-picture, nagbigay ng pagkain, nagbigay ng tubig. Salamat ng marami. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo.